Ngayon sa Pinoy Extreme, tignan natin kung paano ma-frustrate yung mga critics ni Duterte doon sa Quadcom hearing. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Complete admission! Katulad nga nung isang episode natin wherein sabi ni Atty. Libayan, yung admission is not enough. You need to produce an evidence. Napakahenyo niya sa part na yan. I'll give that to him because again, he's a prosecutor, he's a lawyer, so alam niya kung paano paikot-ikutin yung mga tumbong ng mga kritiko niya when it comes to the drug war. Okay. So, dapat po magbanggit kayo at Bakit siya magbabanggit? 'Di ba? Why? Bakit niya incriminate yung sarili niya? 'Di ba? Diyan sila na frustrate. He can have all the admission that he wants, but he will never give. 'Di ba? He will never give evidence that will incriminate himself. alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process. Here is the sad part there. Alalang-alala sila sa buhay nung gumagawa ng kriminal while discarding yung buhay nung nagpapatupad ng batas. Yung mga pulis, yung mga sundalo. Dahil sabi nyo, pinirmahan nila or kasama sa tungkulin nila yung ilagay yung buhay nila sa alanganin. Yes, I understand. Pero, kailangan nyo silang bigyan ng fighting chance. Kasi like what I said doon sa mga naunang episode, most of the criminals ready nang mamatay at ready nang pumatay. At hindi natin gugustuhin na umuwi yung mga naglilingkod, yung mga pulis natin, yung mga sundalo natin, na isa ng bangkay sa pamilya nila. Again, may pamilya din yung mga yan. So, hindi lang yung mga kriminal yung dapat nating intindihin in the first place. Kailangan yung safety, yung buhay nung magpapatupad nung batas din. Kasi if we are going to discard those kinds of things, then wala nang gustong mag-apply as a police, as a military, dahil nga binabaliwala natin yung buhay nila. And is that what you want to happen? Kinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo. Diba? Katulad ng ginagawa ninyo. If that's true, then produce some evidence. Diba? Bibinggo na kayo dun. Yun na lang yung kulang nyo. Kung ginagawa niya yung bagay na yan, it should be easy for you to find some evidence. Yung claims yun na madami siyang pinapatay, na madami siyang inutusang EJK, then evidence should be scattered all over. Pero bakit hindi kayo makapag-produce? Bakit hanggang ngayon puro kayo hearing dyan? Dapat lumalakad na yung kaso niya sa korte. Ang problema kasi, you are all just pushing the claims without producing substantial evidence. Kaya nagmumukha kayong tanga dyan.